Good day everyone! Ako po si Mama Bea at meron po akong bagong balita about the Digital National ID. So ikaw ba ay kukuha ng passport? Ikaw ba ay nahihirapan mag-verify ng iyong GCash account gamit ang screenshot ng Digital National ID mo? Good news po dahil recently po ay meron na pong download option ang Digital National ID. Yung Digital National ID kasi, nitong mga nagdaang buwan, ay hindi siya pwedeng i-download at hindi din siya pwedeng i-screen. Hindi siya pwedeng i-print. Pero pwede siyang i-screenshot. At yung screenshot, yun yung ipapakita natin sa mga katransaksyon natin. Pero nito lang ay may download option na ang Digital National ID. So ibig sabihin, pwede na siyang i-download. At pag na-download mo siya, pwede na rin itong i-print sa papel at ipalaminate. Yes, ipalaminate. Pero yung ipapa-PVC, hindi po tayo sure doon kasi ang sabi lang po ng local PhilSys office dito sa aming lugar, ipalaminate, pwede, at i-print, pwede, basta pumapayag o okay lang sa katransaksyon mo na printed at laminated ang gamit mo na Digital National ID. Kasi nga, again, yung Digital National ID, digital copy lang talaga yan. Ibig sabihin, soft copy. So, ngayon, para sa mga kukuha ng passport, maraming nagtatanong kung pwede ba ito sa pagkuha ng passport. Ang sagot po is yes. Pwede na po ito ayon dito sa website ng DFA. Pero, may pero talaga, no? Base dito sa website ng DFA, during processing ng document, saka mo lang bubuksan ang Digital National ID mo sa national-id.gov.ph o doon mo lang ipiprint. So, ibig sabihin, pumapayag ang DFA na gamitin mo ang Digital National ID mo sa pagkuha ng passport. Pero since ang DFA, pag kumukuha sila or kapag nagpa-process sila ng passport, kailangan nila ng Xerox copy ng ID. So, para ma-sure nila na yung ID mo ay legit, yung Digital National ID mo ay legit, so doon sa pinakang DFA office mismo, doon ka magbubukas ng iyong Digital National ID. Pero para sigurado, magdala ka na lang din ng printed copy ng iyong Digital National ID sa DFA office kapag kumuha ka ng passport. Ang malinaw lang dito is pwede na siyang gamitin sa pagkuha ng passport. Pwede na rin ito sa mga iba pang transaksyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno basta papayag yung ahensya ng gobyerno o katransaksyon mo na printed na Digital National ID yung gagamitin mo. Pero since may screenshot ka naman sa phone mo, at least meron ka pa ring backup kung hindi man nila tanggapin yung Digital National ID mo na printed. Okay lang na printed, okay lang na laminated, pero yung PVC po, hindi po tayo sure dyan. Kung nalilito ka, ang Digital National ID na na-download o nakasave sa iyong cellphone ay pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng transaksyon sa gobyerno man o sa private sector. Nasa sayo na at nasa katransaksyon mo na kung gusto nila ng printed copy nito o tatanggapin nila yung printed copy. Basta yung screenshot at saka yung downloaded version, pwede yan gamitin sa lahat ng uri ng transaksyon. So, paano ba ito ma-download at paano ba ito ma-print? Basta registered ka na sa National ID, nakaregister ka na dati, nakunan ka na ng picture, nakunan ka na ng fingerprint, pwede ka nang mag-check dito kung meron ka ng Digital National ID. So, sa browser ng iyong cellphone o computer, buksan ang website na national-id.gov.ph. So dito, ito yung una mong makikita, then pindutin mo lang itong proceed. Dito naman sa section na ito, ilalagay mo ang iyong first name, suffix. Ang suffix ay yung junior, senior, the second, the third, the fourth, o anumang extension ng pangalan mo. Middle name, tapos kung walang middle name, edi i-check mo tong no middle name. Tapos apelyido mo at date of birth, and then click mo ang continue.
Kapag na-click mo na yung continue, ito na tayo sa live selfie. Kailangan yung mukha mo ay saktong-sakto sa bilog. Tapos wala kang sombrero, wala kang belo, walang kung ano man na nakasagabal sa iyong mukha. So, scroll up and start liveness. So, eto na po. Ayan, verifying na. Kung makikita ninyo, ayan. Kung makikita ninyo, ayan, nag-try again kasi hindi maayos yung selfie ko. Ulitin natin. Try again. Medyo sensitive kasi yung live selfie kaya kailangan ay maayos mong mapicturean ang mukha mo at kapag hindi mo napicturean na maayos talagang mapapaulit-ulit ka at mauubusan ka ng pasensya kapag hindi mo na ayos ang pag-capture ng selfie. Ayun, tinanggap niya ang aking selfie sa pangalawang pagkakataon dahil hindi ako masyadong magalaw sa pagsi-selfie ko. And then, nandito na, view national ID. Ayan, ito yung harap ng aking national ID at kung mapapansin nyo, meron na yang download digital ID nakalagay dito sa baba. Tapos, may nakalagay din ditong tap card to show back. Tapikin nyo lang yung screen nyo, yan, para makita nyo yung likod ng digital national ID mo. Ito yung ini-screenshot. Nagamit ko na po ang screenshot nito sa pag-verify ng GCash account. So ngayon, try natin tong i-download. Yan. Na-download ko na to nung nakaraan pero i-download lang natin ulit. So sa akin kasi automatic na pag na-download ay lumalabas na agad. So, eto na siya. Yan. Yan. Digital national ID ko, harap at likod. Kapag sa computer mo ito bubuksan, okay, kung may USB ka, ilipat mo ito sa USB mo, tapos i-print mo kung may sarili kang printer. Alam nyo, mas maganda kung may sarili kang printer kasi ibig sabihin, hindi masyadong at risk yung iyong ID na magamit ng iba dahil sarili mong printer yung ginamit mo eh. Kasi baka mamaya maiwan. Halimbawa, sa computer shop ka nagpa-print ng ID mo tapos naiwan mo dun yung file ng ID mo. Naku, baka magamit sa kung saan-saan. Alam mo naman, mas mahalaga pa rin yung nag-iingat tayo, no? So, kapag nasa computer po ito ay merong print option. So, pwede nyo nang ipa-print. At pwede nyong gamitin sa pagkuha ng passport. Kung may tanong ka, tapos yung sagot ay hindi naman naisama sa video na ito, please comment down below. Baka mahanap natin ang kasagutan. Maraming salamat for watching. Please subscribe to this channel for more tutorials. Stay safe.